Welcome to another exciting criminology review session. Today, we are diving into criminal sociology with 10 essential questions and answers. Set 5A. To test your knowledge and deepen your understanding. Stay until the end, you won't want to miss these key insights. Like, share, and subscribe for more criminology review content. Stay focused. Stay motivated, and keep striving for success. This is Cesar Lombroso, guiding you on your journey to becoming a criminologist. Let's get started. Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you. Deuteronomy 16:20. Welcome to our comprehensive review session. In this video, we'll be tackling a series of multiple choice test questions to help you prepare effectively for your upcoming exam. Stay focused, take notes, and let's work through each question together to strengthen your understanding and boost your confidence. Let's begin our review. Directions: read each item carefully. Select the letter of the best answer from the choices given. A spouse of a biological parent who has no legal rights or duties to the child other than those which have been voluntarily accepted. A. Maternity. B. Paternity. C. Step-parent. D. Foster parent. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Step-parent. Explanation of each choice. A maternity, this refers to the relationship between a mother and her child. It involves the legal rights and duties of a biological mother toward her child. Since the question is about a spouse of a biological parent, not the biological parent themselves, this option is incorrect. B. Paternity. Paternity refers to the legal relationship between a father and his child. It deals with the biological or legal recognition of a man as the father of a child. This also does not apply to the spouse of a biological parent who is not the biological father, so this is incorrect. C. Step-parent. A step-parent is the spouse of a child's biological parent but is not the biological parent of the child. A step-parent typically has no inherent legal rights or duties to the child, unless these have been voluntarily accepted through agreements or legal processes like adoption. This matches the description in the question. D. Foster parent. A foster parent is someone who takes care of a child temporarily, typically through a government or child welfare system, but is not a biological or legal parent. While foster parents may take on legal responsibilities for a child, they are not the spouse of a biological parent, making this option incorrect. A. Maternity. Ito ay tumutukoy sa relasyon ng isang ina at kanyang anak. Kabilang dito ang mga legal na karapatan at tungkulin ng isang biolohikal na ina sa kanyang anak. Dahil ang tanong ay tungkol sa asawa ng biolohikal na magulang, hindi ang biolohikal na magulang mismo, mali ang opsyong ito. B. Paternity. Ang pagiging ama ay tumutukoy sa legal na relasyon sa pagitan ng ama at ng kanyang anak. Ito ay tumatalakay sa biolohikal o legal na pagkilala sa isang lalaki bilang ama ng isang bata. Hindi rin ito nalalapat sa asawa ng isang biolohikal na magulang na hindi ang biolohikal na ama, kaya ito ay mali. C. Step-parent. Ang step-parent ay ang asawa ng biolohikal na magulang ng isang bata ngunit hindi ang biolohikal na magulang ng bata. Ang isang step-parent ay karaniwang walang likas na legal na karapatan o tungkulin sa bata, maliban kung ang mga ito ay voluntaryong tinanggap sa pamamagitan ng mga kasunduan o mga legal na proseso tulad ng pag-aampon. Tumutugma ito sa paglalarawan sa tanong. D. Foster parent. Ang foster parent ay isang taong pansamantalang nag-aalaga ng isang bata, kadalasan sa pamamagitan ng isang sistema ng gobyerno o child welfare, ngunit hindi isang biolohikal o legal na magulang. Bagamat ang mga foster parents ay maaaring kumuha ng mga legal na responsibilidad para sa isang bata, hindi sila asawa ng isang biolohikal na magulang na ginagawang mali ang opsyong ito. A parent who provided an egg, sperm, or uterus with an intent of giving the child up for adoption to specific parties. A. None of these. B. Step-parent. C. Foster parent. D. Surrogate parent.
In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D, surrogate parent. Explanation of each choice. A none of these, this option would be correct if none of the other choices fit the description, but in this case, surrogate parent is the appropriate answer, so this option is incorrect. B, step-parent. A step-parent is the spouse of one of the biological parents, not someone who provides an egg, sperm, or uterus for the purpose of giving a child up for adoption. Therefore, this is incorrect. C, foster parent. A foster parent is someone who temporarily cares for a child through a child welfare system. They are not involved in the biological process, egg, sperm, or uterus, nor are they specifically providing a child for adoption. Hence, this option is incorrect. D, surrogate parent. A surrogate parent is someone who carries a child, often by providing a uterus, in the case of gestational surrogacy, with the intent of giving the child to others, usually specific parties, such as adoptive parents. In some cases, surrogates may also provide an egg or sperm, depending on the type of surrogacy. This matches the scenario described in the question, making it the correct answer. A, wala sa mga ito, magiging tama ang opsyong ito kung wala sa iba pang mga pagpipilian ng akma sa paglalarawan, ngunit sa kasong ito, ang kahalili na magulang ay ang naangkop na sagot, kaya mali ang opsyong ito. B, step-parent. Ang step-parent ay ang asawa ng isa sa mga biolohikal na magulang, hindi isang taong nagbibigay ng itlog, tomed, o matris para sa layuning ibigay ang isang bata para sa pag-aampon. Sa makatuwid, ito ay hindi tama. C, foster parent. Ang foster parent ay isang taong pansamantalang nangangalaga sa isang bata sa pamamagitan ng child welfare system. Hindi sila kasangkot sa biological na proseso, itlog, tomed, o matris, at hindi rin sila partikular na nagbibigay ng bata para sa pag-aampon. Sa makatuwid, ang pagpipiliang ito ay hindi tama. D, kahaliling magulang. Ang kahaliling magulang ay isang taong nagdadala ng isang bata, kadalasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng matris, sa kaso ng gestational surrogacy, na may layuning ibigay ang bata sa iba, kadalasang mga partikular na partido, tulad ng mga adoptive na magulang. Sa ilang mga kaso, ang mga kahalili ay maaari ding magbigay ng itlog o tomed, depende sa uri ng surrogacy. Tumutugma ito sa senaryo na inilarawan sa tanong na ginagawa itong tamang sagot. What is the legal doctrine that unless the mother is unfit, very young children should be placed in custody with their mother following a divorce? A, tender years doctrine. B, psychological parent doctrine. C, unwed mother's doctrine. D, illegitimacy. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a tender years doctrine. Explanation of each choice. A tender years doctrine. The tender years doctrine is a legal principle that presumes that, in cases of divorce or custody disputes, very young children, often those under a certain age, such as 5 or 7 years, should be placed with their mother unless she is proven to be unfit to care for the child. This doctrine is based on the idea that young children need the care of their mother for emotional and physical development. While it has fallen out of favor in many places due to a shift toward more gender-neutral custody decisions, it matches the description in the question. B, psychological parent doctrine. This doctrine focuses on the emotional bond between a child and a caregiver, who may not be the biological parent, and grants custody or visitation rights based on the child's best interest. It does not specifically address the presumption of placing young children with their mother following a divorce, so this is incorrect. C, unwed mother's doctrine. This doctrine refers to the rights of mothers who are not married, typically involving issues of parental rights and responsibilities without a legal marriage. It is not related to custody decisions following a divorce, so this option is incorrect. D, illegitimacy. Illegitimacy refers to the status of a child born to parents who are not legally married. It does not pertain to custody decisions in cases of divorce, so this option is also incorrect. A, tender years doctrine. Ang tender years doctrine ay isang legal na prinsipyo na nagpapalagay na, sa mga kaso ng diborsyo o pagtatalo sa pag-iingat, ang mga napakaliit na bata, kadalasan ay nasa ilalim ng isang tiyak na edad, tulad ng 5 o 7 taon, ay dapat ilagay sa kanilang ina. Maliban kung siya ay napatunayang hindi karapat-dapat sa pag-aalaga sa bata.
Ang doktrinang ito ay batay sa ideya na ang mga bata ay nangangailangan ng pangangalaga ng kanilang ina para sa emosyonal at pisikal na pag-unlad. Bagamat hindi na ito pabor sa maraming lugar dahil sa paglipat patungo sa higit pang gender-neutral na mga desisyon sa pangangalaga, tumutugma ito sa paglalarawan sa tanong. Doktrina ng psikolohikal na magulang. Ang doktrinang ito ay nakatuon sa emosyonal na ugnayan sa pagitan ng isang bata at isang tagapag-alaga, na maaaring hindi ang tunay na magulang, at nagbibigay ng mga karapatan sa pangangalaga o pagbisita batay sa pinakamahusay na interes ng bata. Hindi nito partikular na tinutugunan ang pagpapalagay ng paglalagay ng maliliit na bata sa kanilang ina pagkatapos ng diborsyo, kaya mali ito. Si Unwed Mother's Doctrine. Ang doktrinang ito ay tumutukoy sa mga karapatan ng mga ina na hindi kasal, kadalasang kinasasangkutan ng mga isyu ng mga karapatan at responsibilidad ng magulang ng walang legal na kasal. Hindi ito nauugnay sa mga desisyon sa pag-iingat kasunod ng diborsyo, kaya mali ang opsyong ito. Illegitimacy. Ang illegitimacy ay tumutukoy sa katayuan ng isang anak na ipinanganak ng mga magulang na hindi legal na kasal. Hindi ito tumutukoy sa mga desisyon sa pag-iingat sa mga kaso ng diborsyo, kaya mali rin ang opsyong ito. What is declared of a temporary or permanent termination of parental rights in the best interest of the child, usually for reasons of abandonment, abuse, or neglect, but also including mental illness, addiction, or criminal record? A. Unfit parent. B. Psychological incapacitation. C. Mental disturbance. D. Child at risk. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Unfit parent. Explanation of each choice. A. Unfit parent. An unfit parent is a legal designation given to a parent who is deemed incapable of providing proper care, protection, and support to their child. This often leads to the temporary or permanent termination of parental rights. The reasons for declaring a parent unfit may include abandonment, abuse, neglect, mental illness, addiction, or having a criminal record. This directly matches the scenario described in the question. B. Psychological incapacitation. This term is more commonly used in the context of annulment or divorce, referring to the inability of a spouse to fulfill marital obligations due to severe psychological issues. It doesn't directly apply to termination of parental rights in the way unfit parent does, so this is incorrect. C. Mental disturbance. This is a general term referring to various mental health conditions. While mental illness can be a reason for deeming a parent unfit, this term is not specific to parental rights and is too broad for the scenario described. Hence, it is incorrect. D. Child at risk. While this term refers to a child who may be in danger due to circumstances such as abuse or neglect, it doesn't refer to the legal process of terminating parental rights. Therefore, this is not the correct answer. A. Hindi karapat-dapat na magulang. Ang isang hindi karapat-dapat na magulang ay isang legal na pagtatalaga na ibinibigay sa isang magulang na itinuturing na walang kakayahang magbigay ng wastong pangangalaga, proteksyon, at suporta sa kanilang anak. Madalas itong humahantong sa pansamantala o permanenteng pagwawakas ng mga karapatan ng magulang. Ang mga dahilan para sa pagdedeklara ng isang magulang na hindi karapat-dapat ay maaaring kabilang ang pag-abandona, pang-aabuso, pagpapabeya, sakit sa isip, pagkagumon, o pagkakaroon ng isang kriminal na record. Direktang tumutugma ito sa senaryo na inilarawan sa tanong. B. Psychological incapacitation. Ang terminong ito ay mas karaniwang ginagamit sa konteksto ng annulment o diborsyo, na tumutukoy sa kawalan ng kakayahan ng isang asawa na tuparin ang mga obligasyon sa pag-aasawa dahil sa matinding psikolohikal na issue. Hindi ito direktang nalalapat sa pagwawakas ng mga karapatan ng magulang sa paraang ginagawa ng hindi karapat-dapat na magulang, kaya mali ito. Si pagkagambala sa pag-iisip. Ito ay isang pangkalahatang termino na tumutukoy sa iba't ibang kondisyon sa kalusugan ng isip. Bagamat ang sakit sa pag-iisip ay maaaring maging dahilan ng pag-iisip na hindi karapat-dapat ang isang magulang, ang terminong ito ay hindi partikular sa mga karapatan ng magulang at masyadong malawak para sa inilarawang senaryo. Sa makatuwid, ito ay hindi tama. Di bata sa panganib. Bagamat ang terminong ito ay tumutukoy sa isang bata na maaaring nasa panganib dahil sa mga pangyayari gaya ng pang-aabuso o pagpapabeya, hindi ito tumutukoy sa legal na proseso ng pagwawakas ng mga karapatan ng magulang. Sa makatuwid, hindi ito ang tamang sagot.
It refers to the security given for the release of the person in custody of the law, furnished by him, her or a bondsman, to guarantee his, her appearance before any court. A. Surety. B. Money order. C. Conditions. D. None of these. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a surety. Explanation of each choice. A surety is a legal term referring to a person or entity, such as a bondsman, that takes responsibility for another individual's performance of an obligation, such as appearing in court. In the context of bail or release from custody, a surety guarantees that the accused will appear before the court as required. This directly fits the description in the question. B. Money order. A money order is a payment method that functions like a check, typically used to send funds securely. It has nothing to do with guaranteeing someone's appearance in court, so this is incorrect. C. Conditions. While bail or release may come with certain conditions, like not leaving the jurisdiction, this term does not specifically refer to the security or guarantee provided for the release of a person in custody. Thus, this is not the correct answer. D. None of these. Since surety is the correct answer, this option is incorrect. Ang tamang sagot ay A. Surety. Paliwanag ng bawat pagpipilian. A. Surety. Ang surety ay isang legal na termino na tumutukoy sa isang tao o entity, gaya ng isang bondsman, na may pananagutan para sa pagganap ng isa pang individual sa isang obligasyon, tulad ng pagharap sa korte. Sa konteksto ng piyansa o paglaya mula sa kustodiya, ginagarantiyahan ng isang surety na ang akusado ay haharap sa korte kung kinakailangan. Direktang akma ito sa paglalarawan sa tanong. B. Money order. Ang money order ay isang paraan ng pagbabayad na gumagana tulad ng isang tseke, karaniwang ginagamit upang magpadala ng mga pondo ng ligtas. Wala itong kinalaman sa paggarantiya ng pagpapakita ng isang tao sa korte, kaya mali ito. C. Mga kondisyon. Habang ang piyansa o pagpapalaya ay maaaring may ilang partikular na kondisyon, tulad ng hindi pag-alis sa jurisdiksyon, ang terminong ito ay hindi partikular na tumutukoy sa seguridad o garantiyang ibinigay para sa pagpapalaya ng isang taong nasa kustodiya. Kaya, hindi ito ang tamang sagot. Di wala sa mga ito dahil ang surety, ang tamang sagot, mali ang opsyong ito. It refers to the totality of the circumstances and conditions most congenial to the survival, protection and feelings of security of the child and most encouraging to the child's physical, psychological and emotional development. A. Best interest of the child. B. Rights. C. Obligations. D. Child's role. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is a best interest of the child. Explanation of each choice. A best interest of the child. This refers to a legal standard used in family law and child custody cases. It emphasizes that decisions regarding custody, care, and upbringing should prioritize the child's overall well-being, including their physical, psychological, and emotional development, as well as their safety and security. This fits perfectly with the description in the question. B. Rights. While children do have rights, this term is broader and doesn't specifically refer to the totality of circumstances and conditions most beneficial for a child's development. Thus, it is not the correct answer. C. Obligations. This refers to duties or responsibilities, such as those parents have towards their children. However, it doesn't describe the holistic environment needed for the child's survival and development, so this is incorrect. D. Child's role. This could refer to the responsibilities or expected behavior of a child in various situations, but it is not related to the environment or conditions that are most favorable to the child's development. Hence, this is not the right answer. A. Pinakamainam na interes ng bata. Ito ay tumutukoy sa isang legal na pamantayan na ginagamit sa batas ng pamilya at mga kaso ng pangangalaga sa bata. Binibigyang diin nito na ang mga desisyon tungkol sa pag-iingat, pangangalaga, at pagpapalaki ay dapat unahin ng pangkalahatang kapakanan ng bata, kabilang ang kanilang pisikal, psikolohikal, at emosyonal na pag-unlad, gayon din ang kanilang kaligtasan at seguridad. Tamang-tama ito sa paglalarawan sa tanong.
B. Mga karapatan. Bagamat may mga karapatan ang mga bata, ang terminong ito ay mas malawak at hindi partikular na tumutukoy sa kabuuan ng mga pangyayari at kondisyon na pinakakapakipakinabang para sa pag-unlad ng isang bata. Kaya, hindi ito ang tamang sagot. Si obligasyon, ito ay tumutukoy sa mga tungkulin o responsibilidad tulad ng mga magulang sa kanilang mga anak. Gayunpaman, hindi nito inilalarawan ng holistic na kapaligiran na kailangan para sa kaligtasan at pag-unlad ng bata, kaya mali ito. Di tungkulin ng bata, ito ay maaaring tumukoy sa mga responsibilidad o inaasahang pag-uugali ng isang bata sa iba't ibang sitwasyon, ngunit hindi ito nauugnay sa kapaligiran o mga kondisyon na pinakakanais-nais sa pag-unlad ng bata. Sa makatuwid, hindi ito ang tamang sagot. Children who are vulnerable to and at the risk of committing criminal offenses because of personal, family and social circumstances are considered. A. Abused children. B. Neglected children. C. Children in conflict with the law. D. Children at risk. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is D. Children at risk. Explanation of each choice. A. Abused children. This refers to children who are victims of physical, emotional, sexual abuse, or neglect. While these children may also be vulnerable, the term abused children specifically focuses on those who have already experienced harm. This doesn't fully align with the description of children at risk of committing criminal offenses due to various circumstances, so this is incorrect. B. Neglected children. These are children who are not given proper care, attention, or resources by their caregivers. While neglected children may be vulnerable, the term doesn't directly refer to those at risk of criminal behavior due to family or social conditions. Therefore, this option is not correct. C. Children in conflict with the law. This refers to children who have already committed offenses or crimes and are involved in the justice system. The question, however, focuses on children who are at risk of committing offenses, not those who have already done so. Hence, this is incorrect. D. Children at risk. This term is used to describe children who are vulnerable due to personal, family, or social factors, making them susceptible to committing criminal offenses in the future. This aligns perfectly with the description in the question, making it the correct answer. A. Mga inabusong bata. Ito ay tumutukoy sa mga bata na biktima ng pisikal, emosyonal, sexual na pang-aabuso, o pagpapabeya. Bagamat maaari ring mahina ang mga batang ito, partikular na nakatuon ang terminong mga inabusong bata sa mga nakaranas na ng pinsala. Hindi ito ganap na umaayon sa paglalarawan ng mga batang nasa panganib na gumawa ng mga kriminal na pagkakasala dahil sa iba't ibang mga pangyayari, kaya mali ito. B. Napabaya ang mga bata. Ito ang mga bata na hindi binibigyan ng wastong pangangalaga, atensyon, o mapagkukunan ng kanilang mga tagapag-alaga. Bagamat maaaring mahina ang mga napabayaang bata, ang termino ay hindi direktang tumutukoy sa mga nasa panganib ng kriminal na pag-uugali dahil sa mga kondisyon ng pamilya o panlipunan. Sa makatuwid, ang pagpipiliang ito ay hindi tama. Si mga batang salungat sa batas, ito ay tumutukoy sa mga bata na nakagawa na ng mga pagkakasala o krimen at sangkot sa sistema ng hustisya. Ang tanong, gayunpaman, ay nakatuon sa mga bata na nasa panganib na gumawa ng mga pagkakasala, hindi sa mga nakagawa na nito. Sa makatuwid, ito ay hindi tama. Di mga batang nasa panganib, ang terminong ito ay ginagamit upang ilarawan ng mga bata na mahina dahil sa personal, pamilya, o panlipunang mga salik na ginagawa silang madaling makagawa ng mga kriminal na pagkakasala sa hinaharap. Ito ay ganap na nakaayon sa paglalarawan sa tanong na ginagawa itong tamang sagot. A child who is alleged as, accused of, or adjudged as, having committed an offense under Philippine laws is considered A. Child at risk. B. Child in conflict with the law. C. Minor offense. D. Juvenile offender. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Child in conflict with the law. Explanation of each choice. A child at risk. This term refers to children who are vulnerable to or at risk of committing offenses due to personal, family, or social circumstances. However, it does not refer to children who have already been accused or adjudged of committing an offense. Therefore,
This is incorrect. B. Child in conflict with the law. This term is used for a child who is alleged, accused, or judged to have committed an offense under the law. In the Philippines, children in conflict with the law are handled through a special juvenile justice system. This matches the description in the question, making it the correct answer. C. Minor offense. This refers to the nature of the offense, not the status of the child who has committed it. Minor offense typically means a less severe crime, but it does not define the child's legal status, so this option is incorrect. D. Juvenile offender. While this term is sometimes used synonymously with child in conflict with the law, in the Philippines, the legal term used in official documents and laws is child in conflict with the law, not juvenile offender. Hence, this is not the most accurate choice for this context. A. Nanganganib na bata. Ang terminong ito ay tumutukoy sa mga bata na mahina o nanganganib na gumawa ng mga pagkakasala dahil sa personal, pamilya, o panlipunang mga kalagayan. Gayunpaman, hindi ito tumutukoy sa mga bata na naakusahan na o nahatulan ng paggawa ng isang pagkakasala. Sa makatuwid, ito ay hindi tama. B. Bata na sumasalungat sa batas. Ang terminong ito ay ginagamit para sa isang bata na pinaghihinalaan, inakusahan, o hinatulan na nakagawa ng pagkakasala sa ilalim ng batas. Sa Pilipinas, ang mga batang salungat sa batas ay hinahawakan sa pamamagitan ng isang espesyal na sistema ng hustisya ng kabataan. Tumutugma ito sa paglalarawan sa tanong na ginagawa itong tamang sagot. C. Minor offense. Ito ay tumutukoy sa uri ng pagkakasala, hindi sa katayuan ng bata na nakagawa nito. Ang maliit na pagkakasala ay karaniwang nangangahulugan ng hindi gaanong matinding krimen, ngunit hindi nito tinutukoy ang legal na katayuan ng bata, kaya mali ang opsyong ito. D. Juvenile offender. Bagamat ang terminong ito ay minsang ginagamit na kasing kahulugan ng batang sumasalungat sa batas, sa Pilipinas, ang legal na terminong ginamit sa mga opisyal na dokumento at batas ay child in conflict with the law, hindi juvenile offender. Sa makatuwid, hindi ito ang pinakatumpak na pagpipilian para sa kontekstong ito. The apprehension or taking into custody of a child in conflict with the law by law enforcement officers or private citizens is termed as A. Arrest, B. Initial contact, C. Child custody, D. All of the above. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Initial contact. Explanation of each choice. A. Arrest. While arrest is a general term used for taking a person into custody by law enforcement in the context of juveniles or children in conflict with the law, a more specific term is often used to reflect the special handling required. Initial contact is the term used to emphasize the beginning of an interaction between law enforcement and a child in conflict with the law. B. Initial contact. Initial contact refers specifically to the first apprehension or taking into custody of a child in conflict with the law by law enforcement officers or private citizens. This term is used to highlight the beginning of the legal or law enforcement process involving a child. It is the correct term in the context of handling children in conflict with the law. C. Child custody. This term generally refers to the legal guardianship or care arrangements for a child, typically in the context of family law or parental responsibility, not law enforcement apprehension. Thus, this is incorrect. D. All of the above, since child custody is not related to apprehension in this context and initial contact is the most specific term, this option is incorrect. A. Pag-aresto. Habang ang pag-aresto ay isang pangkalahatang terminong ginagamit para sa pagkulong ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, sa konteksto ng mga kabataan o mga bata na sumasalungat sa batas, ang isang mas tiyak na termino ay kadalasang ginagamit upang ipakita ang espesyal na pangangasiwa na kinakailangan. Ang initial contact ay ang terminong ginamit upang bigyang diin ang simula ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng tagapagpatupad ng batas at isang bata na sumasalungat sa batas. B. Paunang pakikipag-ugnayan. Ang unang pakikipag-ugnayan ay partikular na tumutukoy sa unang pagkahuli o pagkuha sa kustudiya ng isang bata na salungat sa batas ng mga opisyal ng pagpapatupad ng batas o pribadong mamamayan. Ang terminong ito ay ginagamit upang i-highlight ang simula ng legal o proseso ng pagpapatupad ng batas na kinasasangkutan ng isang bata. Ito ang tamang termino sa konteksto ng paghawak sa mga bata na salungat sa batas.
Si pag-iingat ng bata, ang terminong ito ay karaniwang tumutukoy sa legal na pangangalaga o mga kaayusan sa pangangalaga para sa isang bata, karaniwang nasa konteksto ng batas ng pamilya o responsibilidad ng magulang, hindi ang pangamba sa pagpapatupad ng batas. Kaya, ito ay hindi tama. Di lahat ng nasa itaas dahil ang child custody ay hindi nauugnay sa apprehension sa kontekstong ito at initial contact ang pinaka-espesipikong termino, mali ang opsyong ito. The series of activities designed to address issues that cause the child to commit an offense. It may take the form of an individualized treatment program which may include counseling, skills training, education, and other activities that will enhance his/her psychological, emotional and psychosocial well-being is called A Reformation Guide. B. Intervention. C. Diversion. D. Welfare Procedures. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is B. Intervention. Explanation of each choice. A reformation guide. This term does not specifically refer to a series of activities or programs aimed at addressing the issues leading to a child's offense. Instead, it might suggest general guidance or strategies for reform but lacks the specificity and context related to addressing the needs of a child in conflict with the law. Thus, this is incorrect. B. Intervention. Intervention refers to a series of organized activities or programs aimed at addressing the underlying issues that led to a child committing an offense. This includes individualized treatment plans such as counseling, skills training, education, and other supportive measures that enhance the child's psychological, emotional, and psychosocial well-being. This matches the description in the question perfectly, making it the correct answer. C. Diversion. While diversion programs aim to redirect children away from formal judicial proceedings and toward alternative interventions, the term itself does not encompass the broader range of activities or treatment programs outlined in the question. Therefore, this option is not correct. D. Welfare Procedures. This term refers more generally to policies and practices aimed at promoting the well-being of children but does not specifically describe a targeted series of activities designed to address issues that caused a child to commit an offense. Hence, this option is incorrect. A. Gabay sa reformasyon. Ang terminong ito ay hindi partikular na tumutukoy sa isang serye ng mga aktibidad o programa na naglalayong tugunan ang mga isyu na humahantong sa pagkakasala ng isang bata. Sa halip, maaari itong magmungkahi ng pangkalahatang patnubay o mga estratehiya para sa reforma ngunit walang tiyak at kontekstong nauugnay sa pagtugon sa mga pangangailangan ng isang bata na sumasalungat sa batas. Kaya, ito ay hindi tama. B. Intervention. Ang interbensyon ay tumutukoy sa isang serye ng mga organisadong aktibidad o programa na naglalayong tugunan ang mga pinagbabatayan na isyu na humantong sa isang bata na gumawa ng isang pagkakasala. Kabilang dito ang mga individual na plano sa paggamot tulad ng pagpapayo, pagsasanay sa kasanayan, edukasyon, at iba pang mga pansuportang hakbang na nagpapahusay sa psikolohikal, emosyonal, at psychosocial na kagalingan ng bata. Ito ay ganap na tumutugma sa paglalarawan sa tanong na ginagawa itong tamang sagot. C. Diversion. Bagamat ang mga diversion program ay naglalayong i-redirect ang mga bata mula sa mga formal na paglilitis ng hudisyal at patungo sa mga alternatibong interbensyon, ang termino mismo ay hindi sumasaklaw sa mas malawak na hanay ng mga aktibidad o mga programa sa paggamot na nakabalangkas sa tanong. Sa makatuwid, ang pagpipiliang ito ay hindi tama. Di mga pamamaraan sa kapakanan, ang terminong ito ay higit na tumutukoy sa mga patakaran at kasanayan na naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mga bata ngunit hindi partikular na naglalarawan ng nakatarget na serye ng mga aktibidad na idinisenyo upang matugunan ang mga isyu na naging sanhi ng pagkakasala ng isang bata. Sa makatuwid, ang pagpipiliang ito ay hindi tama. I can do all things through Christ which strengthened me. Philippians 4:13. This verse emphasizes faith, perseverance, and reliance on God's strength in all aspects of life, including challenges in law, justice, and moral decision-making. It serves as a reminder that with Christ's guidance, we can overcome obstacles, pursue righteousness, and uphold justice with integrity. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe for more educational content. See you in the next video.